Morning mga brad. Ito magkakaroon tayo ng breakfast ride papunta sa Cabecera Cafe sa Angono, Rizal. Ano bang objective natin, no? Ang gusto nating malaman is syempre bago tayo magpalit ng ating bagong powertrain, no? Hindi powertrain. Oh yeah, the powertrain or yung pinaka-engine na lang natin, no? From hub to mid-drive. Gusto ko lang muna magkaroon ng baseline. Ano ang data na makukuha natin pag umahon tayo ng Cabecera Cafe? Kasi alam mo naman yung dadaan, mamaya makikita nyo yung dadaanan natin, napakatarik, no? So, with our settings na meron tayo ngayon sa 72360 natin, plus yung hub motor natin na 3 kilowatt QS power save, ano ba yung mga makukuha nating data? Okay, so sige, yun. Samahan niyo po ako sa quick and short breakfast ride papuntang Cabecera Cafe. So, let's go! Let's go! Yan, so akit kami ng Angono, Rizal. So, before kami, actually magkikita muna kami sa, ang meeting point namin ay Rapide sa may Taytay. Yan, so dyan ang meeting point. So, syempre kasama natin si Boss Miguel. Shout out po kay Boss Miguel. Yan ang ating the man pagdating sa mga DIY sa pag-electric, no? What are the data na we're trying to get for us to have a reference sa ating pag-electric, no? So, syempre, number one, yung consumption, di ba? Ibang consumption pag ganito mga flat, di ba? Ako, sabi ko nga, ang normally consumption ko sa average ko na takbuhan, no, na 40-50 kilometers per hour sa patag, daily na 30 kilometers balikan via yan, IBC, yan, like Matarik doon, tapos Marcos Highway, pagpauwi, nagko-consume ako ng 18 ampere hour sa ano na yon, sa 30 kilometers na yan. Kaya pag i-divide mo by 70, yung battery ko will only last 4 days. So, theoretical computation, no? So, pag alam ko ng third day, syempre, depende pa rin sa throttle mo. Minsan, mag-extend ka, no? Minsan, kasi ako, babad lang ako sa speed 1. Kung saan ang top speed ng speed 1 ko ay 60 kilometers per hour. So, kasi hindi ka naman makahataw talaga sa traffic sa mga ano yun. Pero pag may mga hataw tulad nito sa Marcos Highway, lampas ka konti ng 60, takbo ka ng 70, 80 kilometers per hour, matapataas yung consumption mo. Pero yung sinasabi ko is average na yun, 18 AH per hour. So kung i-divide, i-multiply mo siya sa nominal voltage, which is 72, so makukuha mo yung watt hour. So ganun lang siya computein. Tapos divide mo by 1,000 para maging kilowatt hour. Tapos multiply mo ngayon sa electric bill mo, magkano yung peso per kilowatt hour mo. Then makukuha mo na yung consumption mo for 30 kilometers. So ganun lang mag-compute, no? Tignan naman natin yung consumption pag ahonan. Kasi ito hindi lang basta ahon tong sa Angono, sobrang tarik nito, no? Gusto ko sana gamitin yung telemetry ng Insta. Problema ko lang, medyo malaki yung delay pag ginagamit yung telemetry ng Insta360. Ang mga data na gusto mo is consumption. Syempre, nandyan na rin yung temperature, battery temperature, temperature ng hub. So, yan yung mga gusto ko makuha, no? Syempre, mga ganito ahonan. Pag napapuwersa yung pinipigilan mo ang isang motor, kaya electric motor, nag-overheat yan, o yung kumbaga exceed ka sa designed load niya, siyempre tataas yung operating temperature mo. So ganun naman kahit sa mga industrial equipment, ganun yan. Bakit ko nga ba i-test tong itong unit na to? Because syempre gusto natin makita what's the difference between a hub and a mid-drive motor, lalo na sa mga ganitong driving condition, yung mga paahon, no? Kasi syempre sa internet, syempre maraming kang mga references na mababasa, mapapanood, and karamihan niya sinasabi na sa mid-drive
very torquey nga daw siya. So ideal for mga hill climbs, no? So sabi ko ay mga napanood ko sa dirt bike ginagamit eh, 'di ba? So yun yung gusto natin makita kasi pag naikabit na yung mid-drive setup natin, akit ulit ako dito para apple to apple hindi totally apple to apple kasi dahil nga the motor is different, same wattage but iba yung application niya, no? Kasi ito power save, iba yung parang WP o yung tinatawag nilang quote and quote race type na sinasabi nila, no? So gusto lang natin malaman, no, para for you guys na ma-share ko sa inyo what's the difference ng dalawa, di ba? So kung gusto niyo mag mid drive kasi nakatira kayo sa ganitong mga lugar, di ba, baka makatulong, no? Tapos syempre isa sa mga reason ko bakit ako mag mid drive is one problem ko is yung baha. Personal preference ko, ayokong nabababad yung hub, yun lang naman. Dito na ako sa Kainta. So share ko lang, no, yung kagandahan ng ating Shark Squall i3 helmet. So hindi lang siya may LED, so meron siyang brake light, may braking system, may ilaw for visibility, naka dual visor na rin yan. So pag ganito natirik yung araw, halos wala ka makita sa sobrang liwanag, laking bagay ng smoke na isa pang visor, no? So dual visor, so tatanggal naman yan, no, diba? Taas lang yung switch, madali lang madaling i-access, yun, no? Pa-e-bike ko, daming motor. Cruising lang tayo. Yan. Kasi maaga pa naman. 7:30 yung take off naman. So, malapit na rin naman tayo. So, dito tayo sa highway. And approaching SM Taytay. Yan. Roll out na kami. Sama namin si Sir Benji. Galing pa ng na south. Or on our way to Cabecera Cafe. Nagkakamali sa Las Piñas ba o Sukat si Sir Benj. Yun lang. Yung early morning breakfast, naging morning breakfast, medyo mainit na. Pero okay lang. Hindi ako nakapagdala ng riding jersey. Pero alam ko may dala akong sleeves. So mamaya pag pauwi, setup ni Sir Benji ay Monster yan, Monster. Ka-WP. Titingnan nyo, ang daming kable sa gilid ng gulong. Yan, ha? Dito na kami paakyat ng aming destinasyon. Pag nakita nyo na tong kalsadang to, ayan, mag-prepare na tayo dahil dito na magsisimula mga paakyat. Ang malulupit na ahon, nakita nyo yung bundok na yan, yung nasa harap. Yan. Yan ang ating aakyatin. So dito tayo mag quick stop over to check the battery status. Then i-live record ko i-record ko yung car driver kasi doon natin malalaman yung sa details about the hub, the controller. So yun. So yung battery di ko kasi kaya pagsabay-sabayin eh. So yan. So binuksan ko na yung ating relief para makuha yung speed natin, average speed paakyat, and makukuha rin yung inclination. Ngayon, ang battery ko ay 85.76 volts, 85%, 59.7 AH. Yan ang starting natin. Okay, snapshot. Then, open naman natin yung car driver. There you go. Activated na. So, let's do this. Wala tayo na ahon natin.
Let's go. So, lagay lang natin sa 2. Ayan. Try natin na huwag putulin. Dire-diretso lang ang recording. Pero hindi ko lalagay sa 1 kasi mabagal lang nun, yung ramp up. So dito sa 2 medyo maganda ang kanyang ramp up. Eto na, kita nyo ba yan? O, ha? Steady lang tayo. 40 ang takbuhan paakyat. Pitik-pitik kung may opportunity, huwag bababa rin. Yan ang ano natin. %70 power. Ilang percent nga bang ano ko? Hindi lang 50% ata yun. Ayun. So itong mga malubak na part. So enjoy guys yung ating paakyat, diba? Sobrang tarik. Ayan. Maikli lang naman siya, hindi naman siya ganun kahaba, pero sarap dito. Sarap ng hangin, ang presko. Presko ng hangin, sobra. Tignan natin para hindi masyado babad. Yung mga lubak. Bilis din ang pacing namin paakyat, 30-40. Dahil titigil tayo, so kailangan natin i-train na code. Oops. Train natin. Dahil natigil. Nabalik tayo sa 2. Yung unang akit ko rito, nagulat ako. Pero at least ngayon, prepared na ako. Diba? So, hindi perfect ang road. Pero, ano siya? Malamig. Actually, malamig yung simoy ng hangin dito. O, diba? Nasa taas na kami. Ganun lang kaikli. Ayan. O. The view, of course. Ayan, may harang na. Ayan, dito na kami sa East Street. Off we go. Picture, picture. Bawal magkamali dito. Yun, video session tayo. No? Video session tayo sama ang ating mga tropa bago tayo umuwi. So salamat po sa inyong lahat sa sumama sa ating biyahe ngayon. So nakakuha tayo ng mga data and
mako-compare natin yan sa susunod nating mga vlog pag naisalpak na natin yung mid-drive. So, again, I'm your Brad Oli TV. Maraming salamat sa pagpapanood and ingat po tayo lagi. Bye-bye!